hi there grade 6 pupils! Welcome back to another video lesson for grade 6 mathematics. So for our week 7 video lesson, we will be discussing on how to describe the set of integers and identifying real-life situations that make use of it. So yung lesson po natin na set of integers, usually, lesson po yan sa grade 7. Pero dahil nababago po yung ating curriculum, isinali na po yung discussion ng integers na yan dito sa ating lesson, dito sa grade 6 math. Para pagdating nyo ng grade 7, meron na kayong idea about the set of integers. Anyway, didiscuss natin siya dito is mas matututunan nyo yung set of integers na yan kapag nag-grade 7 tayo, kapag high school na kayo. So for our lesson objectives at the end of this video lesson, pupils, you are expected to describe the set of integers and identify real-life situations that make use of it. So ano nga ba yung set of integers na yan? So i-discuss na po natin kung ano yung mga iyan. So let's have the set of integers. The set of integers include all positive and negative whole numbers and zero. So during your early years in elementary, alam lang po natin is yung mga whole numbers. Hindi natin alam yung mga positive na yan and negative. Pero aware tayo dun sa zero. So positive and negative whole numbers. So para mas maintindihan nyo, ayan po yung set of integers. So, yung capital I stands for the set of integers. And then, ayan. Yung nasa left side ng 0, yung mga may negative sign, ang tawag po dyan is negative integers. Mga negative integers po yan. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. So, kung mapapansin nyo po, itong ating 3 consecutive dots dito, this is what we call ellipsis. Ibig sabihin, ini-indicate niya na marami pang kasunod na negative integers. Infinitely many. Kasi hindi natin mabibilang. Next, yung nasa right side nung 0, those are what we call the positive integers. So, yan lang ang mga namulat tayo. Yung mga positive, yan. Do, tinuro lang sa atin mga whole numbers. Pero kapag integers ang pinag-uusapan natin, sila ay tinatawag na positive integers. So, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, meron din pong ellipsis dito dahil marami po tayong mga positive integers. And then, of course, yung nasa gitna is yung tinatawag nating 0. So, ang 0, hindi po siya negative, hindi rin po siya positive. So, wala po siyang sign. Neutral po siya. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang sign ng 0 is negative. Hindi rin po pwedeng maging positive. Positive integers are the set of natural counting numbers or the integers greater than 0. So, yung mga tinatawag nating positive integers, ito yung mga natural or counting numbers. So, kapag nagbibilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Positive integers po yan. Greater than 0. Siyempre, mas mataas po ang value ng mga positive integers sa 0. And then, kapag negative integers naman, ito po yung kabaligtaran ng positive integers, yung mga negative integers. Are set of integers less than 0. Ibig sabihin, mas mababa po ang value ng mga negative integers kumpara sa mga positive integers. Tatandaan po natin, yung mga positive integers greater than the value of the negative integers. And of course, 0, sabi ko nga kanina, is neither positive nor negative. Neither positive nor negative, hindi po siya positive, hindi rin po siya negative. Wala pong positive 0, tsaka negative 0. So, wala po siyang sign. Next, how do we represent integers in a number line?
So, para mas maintindihan nyo po yung mga integers, so gagamitan po natin ng number line. The set of integers may be represented by locating them as points on a number line. So, yung number line na tinutukoy natin yan is a horizontal number line. Horizontal, ibig sabihin nakapahiga. It's a horizontal number line wherein positive integers are located on the right of 0. So, yung 0 yung nasa gitna, and then yung nasa right side niya, mga positive integers. And then, lahat ng mga integers na nasa left side ng 0, yung mga tinatawag naman nating negative integers. And then, 0 is located on the point called the origin. So, yung nasa gitna, ang tinatawag po nating 0. Yun yung origin. So, ayan. Ayan po ang number line. As you can see, horizontal number line siya. And then, kung mapapansin natin, ito po ang 0. Nasa gitna, dun sa origin. And then, lahat ng nasa left side ng 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. Those are what we call negative integers. Ini-indicate po natin na negative yung isang number, isang integer kapag may negative sign. Yung parang may minus bago yung mismong number. Negative sign and then 1. Negative and then 2. Next, sa positive integers naman, nasa right side ng 0. So, commonly, sinusulat ng iba, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. So, hindi na natin kailangan pang isulat yung positive sign. Basta walang sign, automatically po, positive. Next, the opposite of negative 3 is positive 3. Ibig sabihin yan, ang kabaligtaran po ng negative 3 ay positive 3. Siyempre, same number, unlike sign. So, kung negative 3 yon, automatically, positive yung kanyang kabaligtaran. On the other hand, the opposite of 3 or positive 3 is negative 3. Note, the opposite of a number n is negative n. Hindi pwedeng sabihin na ang opposite ng negative 3 ay negative 3 din. Or positive 3 ay positive 3. Kailangan yung kabaligtaran ng isang negative ay positive. Ang positive, negative ang kanyang kabaligtaran or yung kanyang opposite. So, yun lang po yung discussion natin sa set of integers. So, po, para mas maintindihan nyo po kung paano ina-apply yung set of integers sa real-life situations, makikita po natin sa mga susunod na activities. So, for activity number 1, write an integer for each lettered point and give its opposite. So, makikita nyo po yung number line and then may mga integers na kung saan nakatakip sila ng mga letter. Okay, so yun ang kailangan nating i-identify. And then, after ma-identify natin kung ano yung integer na yon, ano yung value ng integer na yon, kailangan po nating i-provide yung kanyang opposite. So, kung yung ating lettered point ay positive, ang opposite niya is negative. Kung negative naman, the opposite is positive. So, ayan. Mapapansin natin, we have there the word lucky. Ayan. So, dito muna tayo sa letter L. Okay. So, you can see, yung letter L, ito po siya. Sa pagitan po siya ng negative 10 and negative 8. So, the value of the integer under L is negative 9. What is the opposite of negative 9? Of course, that is positive 9. Next, for letter U, nasa pagitan po ng negative 6 and negative 4, that is negative 5. The opposite of negative 5 is positive 5. Next, for letter C, negative 3 and negative 1, ang nasa gitna po nila is negative 2.
What is the opposite of negative 2? That is positive 2. Next, for k. So, nasa gitna po siya ng 3 and 5. So, yung value po ng k is 4. Positive 4. The opposite of positive 4, of course, is negative 4. Ayan, kailangan na po natin lagyan ng negative sign to indicate that it is a negative integer. And then, finally, y. So, 7 and 9, anong number, anong integer ang nasa gitna? That is 8. So, that is positive 8. And then, the opposite of positive 8 is negative 8. There you go. So, ayan. Na-identify na natin yung integers dun sa lettered point and as well as yung kanilang mga opposite. So, for the next activity, write the integer that represents each situation. So, hindi natin minsan alam na na-apply na pala yung mga integers sa mga real-life situation. So, ngayon titignan natin kung ano yung mga situations na yan and then isusulat natin kung ano ba yung appropriate or akmang integer para dun sa mga situation. Number 1, a loss of 40 pounds. So, yung word na loss, ibig sabihin po ng loss na yan is nabawasan. So, since nabawasan, that is negative. So, therefore, our answer is negative 40. Next, 35 degrees above 0. So, we have there the word above. Ang ibig sabihin po ng above is mataas. Mataas sa 0 na nag-i-indicate na ang integer na nag-i-indicate na above 0 is yung mga positive integers. Therefore, yung 35, sulat natin siya as 35. Or pwede rin naman, lagyan natin ng positive sign. Ayan. Pero kahit 35 na lang, okay na yon. Next, number 3. A profit of 7,500 pesos. Okay. So, ibig sabihin po ng profit sa business ay kita. Kapag nag-business ka at kumita ka ng ganyang halaga, ibig sabihin, nadagdagan yung pera mo. So, that is positive 7,500. Ayan, lagyan natin ng positive. Number 4, an elevation of 3,600 feet. Okay, yung elevation, ibig sabihin yan, pataas. Say for example, yung elevator. So, syempre, usually, ang elevator is ginagamit natin yan para makapunta sa mas mataas na lugar o kaya naman sa mas mababa. Pero usually, ginagamit natin yan para makapunta tayo sa mas mataas na lugar. So, dahil elevation, mas mataas, that is positive 3,600 feet. Or yan, or simply 3,600. Ayan. Number 5, 840 feet below sea level. So, dito naman, ang opposite ng above is below. Kung above is mataas, yung below naman is mas mababa. So, that is negative 840. Ibig sabihin, lulubog ka below sea level. Sa pinakagitna ng dagat. Okay? Below. Bababa ka pa kasi nga below yung word, below sea level. Number 6, an increase of 10 points in a test. Increase, ibig sabihin madadagdagan ka. And that is positive 10 or 10. A withdrawal of 25,000 pesos. So, halimbawa, nag-withdraw ka ng pera mo sa ATM or sa bangko, ibig sabihin ng withdrawal is kukuha ka ng pera. Ibig sabihin, yung mga pera mo na nasa ATM or sa bangko, sa bank account mo is mababawasan. So, that is negative 25,000. 7 feet below the ground. Nandun na naman po yung word na below. That is negative 7. 15 steps backward. So, humakbang kang 15 steps
backward. Ibig sabihin ng backward, paatras. Okay, and that is negative. So, negative 15. Pag forward, positive. Backward, negative. An airplane ascends 400 feet. So, yung eroplano daw is nag-ascend ng 400 feet. Ibig sabihin ng ascend is tumaas. So, that is 400 or positive 400. So, after natin i-discuss yung set of integers and then yung real-life application niya, on the next video lesson, we will be comparing integers with other numbers such as whole numbers, fractions, and decimal. So, since na-discuss na natin yung integers, i-relate naman natin sila, ang integers sa mga ibang numbers pa na nauna nating nalaman na, which are yung mga whole numbers like 2, 100, 500, fractions, 1/4, 3/5, and then decimals, 2/10, 3500. Ayan. So, paano sila kino-compare dun sa mga numbers na yan? Malalaman po natin yan sa ating susunod na video lesson. So, yun lang. I hope meron kayong natutunan dito sa ating video lesson.